Mister, tatapatin kita. Hindi maganda ang lagay ng anak mo. Nasa kritikal ang kondisyon niya at kinakailangan na maoperahan siya sa madaling panahon. Anumang oras ay pwede siyang kunin sa'yo ng may kapal. Anong gagawin ko, Dok? Wala ho kaming pera. Hindi kita masasagot. Basta nandito lang ako hanggat makakaya ko. Kapag mahanapan mo ng pera, may ipapangako ko sa'yo. Nagagawin ko ang lahat para mabuhay ang anak mo. Pagkatapos sabihin yun sa akin ng doktor, tinalikuran niya ako. Natulala lang ako noon. Tumutulo ang luha sa aking mga mata habang ang nanay ko naman nakaakap sa aking likuran. Hindi ko lubos maisip na ang pinakamamahal kong anak, ganun ang nangyari. Nasagasaan ng isang rumaragasang sasakyan. Hindi man lang siya hinintuan base sa mga testigo. At noong mga panahon, hindi pa naman uso ang mga CCTV para malaman o makita ang plate number. Kaya wala kaming kaide-ideya kung sino ang halangang kaluluwa ang gumawa noon sa kanya. Bago natin napagpatuloy ang kwento, hayaan niyo munang magpakilala ako, Sir Paul. Ako si Juan. Tunay ko yung pangalan. Maedad na po ako sa kasalukuyan at masasabi kong isa ako sa mga masugid mong tagapakinig. Matagal ko na rin gustong magpadala ng kwento at ngayon nagbakasakali ako. Nilakasan ko ang loob ko na alalahanin ang mga mapapait na nakaraan ko. Ang isang pagsubok na napakahirap para sa aking alalahanin. At ngayong handa na ako. Maasa ako na kapag naibahagi ko sa iyo ito, gumaan ang pakiramdam ko kapag naibahagi ko sa iyo ito. Dekada 80, isa po akong single parent niyan. Iniwan ako ng girlfriend ko noon at sumama sa isang mayaman na kung sino. Iniwan niya sa pangangalaga ko noon ang anak namin. Wala pa yung kamuwang-muwang. Buwan pa nga lang po ito, Sir Paul, hindi pa po nag-iisang taon. Nagising na lamang ako. Wala na siya sa tabi ko. May isang sulat na naiwan. Tang sabi, "Patawarin mo ako at ng anak ko. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Iiwan ko na kayo. Huwag niyo na akong hahanapin pa." Sobrang sakit. Sobrang hirap. Pero kinailangan kong magpakatatag para sa anak ko. Mabuti na lang po, kasama ko pa po noon sa buhay ko ang aking inay. Doon kami sa bahay niya nakatira. Wala akong masasabing mali sa nanay ko. Napaka-perpekto niyang ina para sa akin. At sa tulong naman ng nanay ko, nagawa kong mabuhay ang anak ko. Nakahanap naman po ako ng trabaho. Nagsimula ako sa mga mabababang trabaho hanggang sa nakahanap naman po ako ng mas maganda. Kung tutuusin ay sakto lang naman po ang kinikita ko. Sakto sa anak ko, sa sarili ko, sa nanay ko. Makaipon ng kaunti para sa amin. Pero isang araw po, humahangos na nagpunta sa aking trabaho ang nanay ko. Anak, patawarin mo ko. Ang anak mo nasagasaan. Nasagasaan, anak. Nandun siya sa ospital ngayon. At yun na nga po ang nangyari. Sinabi sa akin ng doktor na nasa kritikal ang kondisyon ng anak ko at anumang oras maaari siyang bawian ng buhay. Malala ang pagkakabangga sa kanya ng truck na iyon na hindi man lang siya hinintuan base yun sa mga kalaro niya. Pagyawang-gewang pangaraw ang pagmamaneho ng truck para daw itong lasing. Ewan, hindi nila alam. Yun yung mga tipo, Sir Paul, na akala mo nananaginip ka. Pero marirealize mo na lang na totoo ang lahat ng nangyayari. Ang anak ko nag-aagaw buhay at hindi ko alam kung papaano ko masusolusyonan yun. Hindi po sapat ang perang meron ako para sa operasyon.
Sinubukan ko manghingi ng tulong sa mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho at sa kumpanya ko. Nagbigay naman ng iba at tumulong dahil masasabi ko sa sarili ko na mabait naman akong tao. Kaya may mga nagmagandang tulong pero hindi pa rin po sasapat yun. Halos 1 milyon po ang aabutin sa operasyon. May tama siya sa bungo niya, sa mga buto niya at sa kung saan-saan pa. Himala nga na humihinga pa ang anak ko noon eh. At alam ko, Sir Paul, bawat segundo, minuto, oras, araw, inabibilang na lang din ang hininga ng anak ko. Naglalakad ako noon sa lansangan ng Baklaran. Hindi ko alam sa sarili ko noon kung anong gagawin ko. Manlilimos ba ako? Magmamakaawa ba ako kanino saan ako pupunta? Pero natagpuan ko ang sarili ko na nasa harapan ng simbahan ng Baklaran. Pumasok ako sa loob. Pero nakita ko na may kalalabas lamang sa kumpisalan. Meron din pari doon sa kabila. Pumasok ako. Iho, anong problema? Padre, hindi ko po alam ang gagawin ko. Hindi po ko. Ang anak ko po nasa bingit ng kamatayan. At wala po akong alam na at wala po akong ibang magawa para sa kanya dahil wala po akong sapat na pera para sa operasyon niya. Lahat po ay ginawa ko na. Mahal na mahal ko po ang anak ko at sa kanya lang po umiikot ang mundo ko. Hindi po nagsalita ang pare sa kabila. Bagkus, doon sa maliit na butas, meron ako nakita na isang kamay. At pag-alis ng isang kamay, meron po akong nakita na isang itim na card. Kinuha ko ito. Sa harap po ng card, meron po akong nakitang disenyo na logo. Trianggulo ito at merong mata at pabilog. Wala nang iba bukod doon. Pero nang patalikurin ko po ito, nakita ko po sa likod na meron pong address. Nagtaka naman ako. Father, Padre, ano po ito? Wala pong sumasagot doon sa kabila. Lumabas ako doon sa may maliit na kumpisalan. Sinilip ko ng bahagya ang pari sa loob pero wala po ako nakita. Tinignan ko ang paligid. At pagkita ko, may naglalakad na padre papalayo at papalabas ng simbahan. Hinabol ko po ito. At nagtaka naman ako kasi hindi po siya pamilyar sa akin. Madalas kasi akong magsimba doon sa may Baklaran at kilala ko halos ang lahat ng paring nandoon. Hinabol ko ang pare. Padre, sandali po. Lumingon po sa akin ang pare. Nang makita ko siya ng harapan, nasabi kong hindi ko nga talaga siya kilala. Ano po ito? Kailangan mo ka mo ng tulong? Opo. Ayun na. Binigyan ka na ng Panginoon ng kasagutan. Pumunta ka dyan mamayang gabi at sabihin mo ang pangalan ko. Gusto mo ng trabaho? Bibigyan kita. Makikita mo ako sa loob. Sabihin mo, ako si Father Enciso. Sige po. Salamat po. Pagkatapos po noon ay mabilis na rin akong umalis. Kailangan ko kasing makabalik doon sa ospital dahil may binili lamang akong gamot noon. Naguguluhan ako at nagtataka ako. Ano bang nangyari? Ano ba yung binigay sa akin ng pare? At yung address, pupuntahan ko ba talaga yun? Gulong-gulo ako ng mga sandaling yun. Sa pagbalik ko po sa ospital, mas masamang balita ang sumalubong sa akin. Kailangan na raw maoperahan ng anak ko sa lalong madaling panahon. Ang sabi ko naman, ihanda na nila ang kailangan nilang gawin. Bahala na ka ako. Kahit ibenta ko na lang ang buhay ko gagawin ko para lamang sa anak ko. Iniwan ko pong muli ang anak ko sa nanay ko at pagkatapos noon, pinuntahan ko po yung address doon sa itim na card. Malayo po ito sa Metro Manila. Sa bandang Bulacan po ito,
sa Doña Remedios Trinidad. Malayong malayo, pinakadulo na nga halos ng Bulacan, bundok at bulubundukin. Pinagtanong-tanong ko nga ito sa mga taong nandoon. Halos buong magdamag nga akong bumiyahe. Nakarating nga po ako doon sa liblib na lugar na iyon. 2:00 na po ng madaling araw. Gutom na gutom, pagod na pagod, puyat na puyat pero wala akong pakialam. Kailangan mabuhay ng anak ko at kung anumang trabaho ang kailangan kong gawin doon, handa kong gawin yon. Hindi po naging madali ang pagpunta ko po doon sa lugar kasi marami po akong sinakyan, bus, jeep, tricycle. At sa pagbaba ko po sa tricycle, naglakad-lakad pa po ako sa masukal na kagubatan na itinuro lang din po sa akin ng mga lokal doon. At hindi nga po nagtagal, narating ko na rin ang Barrio Hanayan. Sa pagdating ko po sa Barrio Hanayan, nakita ko po ang mga tipikal na bahay. Nagtataka naman ako. Doon ba ako pinapapunta ng pari na iyon? Seryoso ba talaga siya? Pero anong trabaho ang gagawin ko doon? Dahil gabi na, wala na pong tao sa labas. Yung mga bahay sarado na. Kung may bukas man, bintana na lamang po at mga ilaw na lamang po na nagmumula sa loob nila ang natatanaw ko. Ganoon pa man, nagpatuloy ako sa paglalakad sa baryo. Umaasa na baka meron ako makasalubong na lokal at hindi nga ako nagkamali. Isang matandang lalaki ang nakasalubong ko at agad ko naman siyang tinanong. Magandang gabi ho, magandang umaga ho, Manong. Magtatanong lang ho sana. Ano yun, iho? Dayo ka? Tagasaan ka? Taga Maynila pa ho ako eh. Meron lang po akong hinahanap na lugar dito. Alam niyo ho ba to? Ano ba yon? Ipinakita ko sa kanya yung itim na card pati yung address. At nagulat na lang ako sa inesta niya. Umatras-atras siya. Mga salot kayo. Umalis ka dito. Umalis ka dito. Huwag mo kaming guguluhin. Doon. Nandun yan. Nandun sa malayo. Nagulat talaga ako. Bakit ganoon yung inesta niya? Bakit parang takot na takot siya o kung ano pa man? Napasulyap naman ako sa pinuntahan niya. Sa kabilang dako po yun ng baryo. At napalingon din ako doon sa direksyon na itinuro niya. Kabilang dako rin naman yun ng baryo pero mas mapuno at parang paakyat na po ito ng bundok. Naguguluhan at nagtataka man. Wala akong magagawa. Pinuntahan ko po yung itinuturo ng matanda. Pagod na ako noon. Siguro yung mga 3:00 na po ng madaling araw yon. At hindi po nagtagal. Sa gitna ng makapal na kagubatan, meron po akong nakitang isang malaking warehouse. Hindi nga po siya warehouse eh. Para po siyang lumang bahay na ginawa pong warehouse. Tapos ang dami ko pong nakita doon ng mga nagaganap na kung ano-ano. Para pong may mga taong abala sa kanilang mga ginagawa. Maraming mga truck po doon, mga sasakyan. May mga kargamento po silang ibinababa sa mga truck at ipinapasok po doon sa bahay na malaki. Napansin ko rin po na yung ibang mga kalalakihan doon, meron pong mga daladalang armas, mga baril. Bigla akong kinutuban. Ano ba itong napasok ko? Illegal? Illegal yata yung ibibigay na trabaho sa akin ng pari na yun Teka, pari ba talaga yun? Hindi pa man ako nakakapagpasya kung anong gagawin. Nagulat na lamang ako nang makaramdam ng kung anong malamig na metal sa aking batok. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Dahan-dahan akong napabaling sa kanya. At isa yung lalaki na sigurado ako, isa sa mga nagtatrabaho doon sa lugar na yon. Lalo pa nang makita ko na yung malamig na bagay, isa palang baril. Huwag niyo po ako papatayin. Huwag po, sir. Huwag po. Pinapunta po ako dito ni Father Enciso. Sabi niya, magtatrabaho raw po ako rito. Napalingon sa akin yung lalaki. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. At doon naalala ko yung card na ibinigay niya sa akin. Ito po, tignan niyo po. Binigay niya po ito sa akin, sabi niya po. Ay, sabihin ko lang daw po yung pangalan niya, bibigyan niya raw po ako ng trabaho.
Kanina po nakita ko po siya sa simbahan po ng Baklaran. Hindi po ako nagsisinungaling kahit tanungin niyo po siya. Ibinaba nung lalaki yung baril niya. Kahit papaano nakahinga naman po ako. Sumunod ka sa akin. Hingal na hingal ako. Lanlamig talaga ako noon. Pinagpawisan ako ng malapot. Sumunod ako sa kanya. Pinagtitingin na naman ako ng ibang mga lalaki doon na nagtatrabaho. Tapos pumasok kami doon sa bahay. Luma nga ito na bahay. Yung estilo niya parang yung panahon pa ng mga Kastila. Malaki po ito. Pero yung ibang mga parte doon parang nirenovate na. Tinapalan po ng mga yero. Tinapalan ng mga moderno na pong mga kagamitan noong mga panahon na yun. Tapos pinapaganda po nila ang loob. Nagulat nga ako kasi may red carpet sa loob. Tapos air condition po yung buong lugar. Ang galing naman kako. Napagtanto ko naman na siguro ay dahil yun sa mga malalaking generator doon sa labas. Pero ano bang nangyayari doon sa loob? Nagtataka talaga ako. Natatakot at kinakabahan ako, alam kong may mali doon. Pero napag-isip-isip ko rin na kung ano man ang ibigay na trabaho sa akin ni Father Enciso, tatanggapin ko. Kahit illegal pa yun, maligtas lang ang buhay ng anak ko. Sa loob ng nasabing bahay, mas maraming nangyayari. Naguguluhan nga ako. Hindi ko na rin maintindihan. Basta nakarating kami sa pangatlong palapag kung saan may mga kwarto doon. At sa isa sa mga kwarto doon, dinala po ako. At sa loob para itong opisina. Napakaraming kagamitan na magugulo doon. Maraming mga dokumento. At doon sa lamesa, nakita ko po si Father Enciso. Father, nandito ka na pala. Kilala niyo ho ito, Father? Kilala ko yan. Sige na, makakaalis ka na. Umalis po yung nagbabantay. Iniwanan niya po ako doon ng walang niho-niha. Samantala, abalang-abala naman si Father Enciso sa pag-aayos ng mga dokumento. Noong mga sandali na yon, ibang-iba ang dating niya kumpara noong nakita ko siya. Doon sa simbahan na, akala mo, yung pari nakarespe-respeto. Doon kasi, para po siyang negosyante. Nakasuot siya ng long sleeves, nakakurbata, black shoes, black pants. Tapos, alam mo yon, ibang-iba talaga ang dating niya. Parang boss na boss siya doon. Ang dami niyang inaasikaso mga papel na pinipirmahan, mga binabasa at kung ano-ano pa. Hindi naman ako nagsalita. Makalipas ang ilang minuto, siguro mga 15 hanggang 20, doon na po siya napabaling ng lingon sa akin. Anong pangalan mo nga ulit? One ho, Father. Magkano daw ang kailangan ng anak mo sa operasyon niya? Ang sabi po nung doktor, mga 1 milyon daw po, humagit kumulang eh. Maliit lang naman pala. Akala ko naman malaki. Sabihin mo sa akin ang pangalan ng anak mo, anong kwarto niya, pati ospital. Lista mo rito. Father, ayaw mo ba? Ngayon na, para maoperahan na siya. Nagbibiro ba kayo? Juan, gusto mo bang mabuhay ang anak mo o hindi? Gusto po. Sinulat ko po ang mga detalyeng kailangan niya. Inaabot ko naman ito doon kay Father. At pagkatapos, meron siyang pinapasok na parang sekretarya niya. Inabot niya ito doon. Tapos magdeposito nga raw ng kailangang pera para sa operasyon. Ganun-ganun lang, isang pitik. Ako naman, naiwan ako doon sa kwarto. Si Father Enciso, ang dami pa rin pong inaasikaso noon. Hindi na po ako nakatiis. Father, ano pong nangyari? Maoperahan na po ba yung anak ko? Malamang. Siguro kakausapin na yun ng sekretarya ko. Ako nang bahala doon. Pagmamadaliin ko sila, nagamutin ang anak mo. Huwag ka nang mabahala. Kung ganun, Father, salamat po. Maraming salamat po.
Hulog po talaga kayo ng Panginoon. Naniniwala ka ba sa Diyos, Juan? Po. Ano po? Tinatanong kita, naniniwala ka ba sa Diyos? Opo. Opo. Juan, ako ang Diyos. Bukas may trabaho ka. Isang gabi lang. Kung anong nakikita mo ngayon dito ay tinatawag na itim na pamilihan. Black market. Mayayaman ang mga taong nagpupunta dito at sari-saring mga ilegal na bagay at mga gawain o serbisyo ang nangyayari rito. Ngayon, malaki ang kinailangan mong pera kaya malaking trabaho rin ang gagawin mo. Pero madali lang ito. Kailangan ko lang talaga ng mga tagapaglinis. Kulang na kulang ako sa tao ngayon. Magagawa mo ba? Tagapaglinis ho? Oo, wala akong problema kahit linisin ko ho itong lugar na ito. Gagawin ko ho. Sabi mo yan ha? Kausapin mo ang sekretarya ko. Tumulong ka sa kanila. Ngayon din. Pagkatapos noon, pinakausap nga po ako ni Father Enciso doon sa sekretarya niya. Tuwan-tuwa ako, pero halo po na may takot at pagkabahala. Ano baka ako ang napasok ko? Natutuwa ako noon, pero sa kabilang banda, nababahala. Ano baka ako ang napasok ko? Alam kong illegal yon. Pero sa kabilang banda, may pagpipilian ba ako? Wala. Pinagsuot po ako ng kaparehong kasuotan ng mga lalaki doon. Itim na long sleeves, itim na pantalon, itim na sapatos. Pinatulong po ako doon na magdala ng mga pagkain, mga ricados, manok, karne at kung ano-ano pa. Pero mas marami pang mga bagay ang talagang nakakapagbigay ng atensyon sa akin. Sa kusina kasi ako nakatoka noon, pero nakikita ko yung ibang mga kargamento na ibinababa nila sa mas malalaking truck. Nakakita nga ako ng mga malalaking rehas na walang laman . Tapos may mga rehas din doon na nakatakip po ng tela. At marami pang iba. Nagtataka talaga ako noon. Ang dami-dami. Pero inutusan po ako noon ng chef nila na maghiwa ako ng napakaraming ricado na sinunod ko naman. Maaga na po kami natapos noon. Magtatanghali na nga. At ako pinagpahinga na rin po nila. Kakailanganin ko nang magpahinga kasi sa gabi. Magsisimula na ang trabaho ko bilang isang tagalinis. Kung ano man tagalinis yun, handa ko yung gawin. Sa pagod ko, Sir Paul, mabilis din ako nakatulog matapos kong kumain. Provided naman nila lahat ang kailangan ko doon. Damit, tutulugan, pagkain. May mga kasama rin ako doon. Napansin ko na katulad ko, halatang nangangailangan din sila. Pero wala ako doon para intindihin ang problema nila. Nandun ako para atupagin ang problema ko. 5:00 po nang gisingin nila kami. Pinakain, pinaghanda, pinaligo, pinagsuot ng mga bagong kasuotan. Ganoon pa rin yung kasuotan ko pero may bago. Meron akong maskara. Sa paglabas ko, nakita ko na marami ng tao, mga mayayaman. Parang mga guest nila, merong magaganap na event. Nabase nga kay Father Enciso. Bentahan ng mga illegal na bagay. Yung black market. Kung ano man ang ginagawa nila doon, wala na akong pakialam. Basta, matapos ko lang ang pinapagawa nila sa akin, ayos na ako. Meron pong naganap na meeting at doon ako nakatoka sa may 3rd floor. At doon ako nakatoka sa may 2nd floor. May malaking kwarto kasi dito at may mga upuan, parang VIP lounge. Meron din po doong malaking stage. At doon sa stage, meron po ako nakita na para pong ring. Parang boxing ring. Ano to? May maglalaban ba doon? Takantaka ako. Pero ganun pa man, nanatili lamang ako doon.
nakatayo, naghihintay ng iuutos po sa akin. Hindi po nagtagal, unti-unti na rin pong nagkakatao doon. Unti-unti na rin pong napupuno ang venue. May mga mayayaman at meron din pong mga foreigner. May mga westerner, may mga Asian, may mga Indian at kung ano-ano pa. Basta lahat sila mayayaman. Siyempre may mga nakita rin po akong Pinoy. Nagulat nga ako noon kasi may nakita po akong kilalang artista. Sikat na sikat noong mga panahon na iyon. Pasado 9:00, bigla pong nagpunta sa entablado si Father Inciso. Ang daming bumabati sa kanya, nakikipagkamay, sumasaludo. Parang kilalang tao talaga siya. Kinuha niya po ang mikropono. Pumunta po siya sa gitna at sa harap ng mga tao. Mukhang puno na ang mga VIP. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa taunang pagsasama-sama natin, mga kapanalig. Ngayon, may palaro tayo. Mula sa puti, magsasabong tayo. Sir Paul, English po yung pagkakasabi niya ha. Tinagalog ko na lang para mas madali pong maintindihan ng marami at para hindi rin po ako mahirapan mag-Ingles. Kayo na lang din po bahala mag-ayos kung mali ako. Nagpalakpakan naman po ang mga tao. Tapos may mga babae po doon na kumuha po ng mga tayahan nila. Malalaking pera po ito. Kasabi po noon, meron pong 2 rehas na inilabas sa kaliwa at kanan. Tapos, meron po ditong nakatakip na tela, puti at pula. Akala ko po noon, manok yung pagsasabungin o paglalabanin. Pero bakit kay laki naman kako noong rehas? Parang tao yung nasa loob eh. Tapos nakakarinig po ako ng mga ungol, giri, parang pagalit. Tapos may kung anong mga nilalang doon sa loob na talagang nagwawala at mabangis. Bigla akong kinabahan at natakot. Dinala po yun doon sa entablado. At maya-maya, nang makuha na nga po ang taya ng mga tao, at tinanggal na nga po ang puti at pula ng mga takip. At dito po ako nagulat. Kasi mga tao po ang nasa loob pero kakaiba ang mga itsura. Parang mga halimaw na tao. Dito, narinig ko naman po ang bulong ng isang Pinoy. Aswang pala ang paglalabanin ngayon ni Manong. Maganda ito. Nagsigawan naman ang mga tao. Ako naman, hindi ako makapaniwala. Biglang bigla at nakaramdam ako ng takot at kilabot. Let's start the match! Sa palibot po ng entablado, may tumaas pa po ng mga rehas. Malaki rin po yung entablado, Sir Paul, parang mas malaki po sa ordinaryong boxing ring. Tapos nilagyan din po nila ng rehas para kung ano mang mangyari doon sa loob, protektado ang mga nasa labas na VIP. Pagkatapos noon, tinanggal naman po yung mga kandado doon sa rehas at lumabas yung mga nilalang doon, yung 2 aswang. Noon ay hindi pa sila nagpapansinan pero nagulat na lamang ako nang bigla po silang naghagis ng isang putol na paa ng tao. Tama po kayo, putol po na paa ng tao. Dahil doon, nagkagulo po doon sa loob. Pinag-agawan po ng 2 aswang yung putol na katawan ng tao. Nagpatayan po sila at nagsigawan, nagkagatan, nagputulan ng paa, kamay at kung ano-ano pa, basta nagpatayan talaga yung 2 aswang. Pagkatapos noon, isa po ang natira. Kagat-kagat po yung katawan ng tao. Sigawan ng matindi ang mga nanonood at ako naman, binatukan na lang po nung isang bantay. Tara na, kailangan na nating linisin. Pumasok po doon sa rehas niya yung nanalo na aswang. Dala-dala ang premyo niya, yung putol na katawan ng tao. Samantala, hinila naman ako ng isang lalaki. Dala-dala yung mga panlinis, walis, sabon, mga balde, tubig at kung ano-ano pa. Nanginginig ako noon. Anong ibig mo sabihin?
Lilinisin natin yung kalat. Yung mga lasog-lasog na katawan ng aswang. Dalian mo. Wala na ako nagawa. Kailangan kong sumunod. Naalala ko yung sinabi ng sekretarya ni Father Enciso. Bawal ang pabagal-bagal. At kung pabagal-bagal daw ako, malilintikan ako. Baka raw bawiin yung pera. Naisip ko naman yung anak ko. Kaya wala ako nagawa noon. Umakit ako ng entablado. Nakasalubong ko pa nga yung aswang na kinakain yung papremyo niya. Punong-puno siya ng dugo. Hayok na hayok siya. At nakita ko na isa siyang babae. Sa pag-akit ko po sa entablado, nagkalat ang mga dugo. Ang putol-putol na katawan. Nakakasuka ang baho, ang langsa. Pero ganun pa man, kinuha ko po ang mga putol-putol na katawan ng tao. Nilinis ko yung dugo. Yung mga laman na nagkalat, sinabon, winalis, at kung ano-ano pa. Halos maduwal-duwal po ako pero nilunok ko ang suka ko na naipon sa bibig ko. Buti na nga lang nakamaskara ako noon, kaya hindi nila nakikita na nahihirapan talaga ako noon. At Sir Paul, hindi pa po doon nagtatapos ang lahat. Dahil ilang sunod po na laban ng mga aswang ang naganap. Halos bumaliktad ang sikmura ko sa makamundong bagay na nasasaksihan ko. Hindi ko akalain na yon ang magiging trabaho ko. Pero tiniis ko ang lahat para sa anak ko. 12:00 po ng gabi. Break time. Meron pa raw pong 3 magaganap na labanan. Mas matitindi daw ang laban na iyon. Kumbaga main event ng araw. Ako noon naatasan na kumuha ng mga aswang doon sa ibaba. Magtutulak daw ako ng hawla. Wala naman ako nagawa. Kasama ko noon yung ibang mga katrabaho ko. Pagkarating po namin sa bandang likod, doon sa pinakaibaba, meron kaming mas nakita pa na mas malalaking kwarto. At doon, marami pong nakalagay na mga kung ano-anong gamit doon. Mga kargamento, nasabi ng ibang lalaki mga ipapa-auction daw yun. Pero sa pinakadulo po, nandoon pa po yung ilang mga rehas ng aswang. Hinang-hina ko noon, kilabot na kilabot. Konting oras na lang kako ang titiisin ko. Makakaalis na ako doon sa black market na yun. Pag uwi ko, magaling na ang anak ko. Nang makuha na po namin yung mga hawla, tinulak na po namin ito. Napakabigat pala. 2 kami sa isang hawla at hirap na hirap pa rin kami. Hindi namin makita kung anong klaseng aswang yung nasa loob. Pero sa bigat nito, mukhang malaki. Naririnig ko rin yung paghinga niya. Yung giri niya. Nakakatakot. Parang ang nagbabibrate yung hawla. Sinikap naming matulak yon. May improvised naman na elevator doon kaya hindi kami mahihirapan. Yung problema na lang talaga ay yung pagtulak. Ngunit sa kasagsagan ng pagtutulak namin, nagulat na lamang kami nang bigla kaming makarinig ng putukan. Sunod-sunod na putok. Ang dami. Ang lalakas. Nagkagulo na nga rin eh. Nakarinig kami ng sigawan, iyakan ng mga tao. Hindi ko na alam ang nangyayari. May aswang! Nakawala yung isang aswang! Bilisan nyo! Nakawala! Yun yung narinig ko sa isa sa mga sigaw sa mga kasama ko. Sila naman, nagtakbuhan papunta doon sa gitna. At ako, naiiwang nakatayo doon. Hindi alam ang gagawin. Wala naman kasing naiturong gawin sa akin kung may mangyaring ang ganong emergency. Ang itinuro lang po sa akin, yung ginagawa kong ang paglilinis. Niiwan po ako sa tabi ng hawla habang nagkakagulo ang lahat. Tulungan mo ako. Pakawalan mo ako. Narinig ko po ang tinig ng aswang doon sa loob ng hawla. Bahagya niya pong hinawi ang takip na kulay puti. Nakita ko po ang malaking kamay ng aswang doon. Natakot naman ako. Pakawalan mo ako. Gusto ko pang mabuhay. May naghihintay sa akin na anak ko. Parang awa mo na. Hindi ako masamang aswang. Hindi. Hindi ko alam ang gagawin ko.
Takot na takot ako noon. Pero meron pong kumurot sa puso ko noon. Bigla kong naalala ang anak na naghihintay sa akin. Hinawi ko po ang telang puti at nakita ko po ang isang napakalaking aswang doon sa loob. Napakalaki. Napakalaki talaga. At nakakatakot siya pero nakita ko po ang mata niya. Umiiyak ito. Nakita ko po ang mata ng isang ama na nag-aalala para sa kanyang anak. Sir Paul, nasa bulsa ko lamang po ang susi doon sa hawla kasi inaabot po ito sa akin ng kasamahan ko. Tulungan mo ako, parang awa mo na. Hindi ako masamang aswang. Hinuli lang nila ako. Kasama ng mga kasamahan ko doon sa tribo namin sa Mindanao. Ginugutom nila kami kaya yung ibang mga katribo ko nababaliw at nagugutom. Pero hindi kami masasama. Ang mga katribo ko ay ngayon lang nakatikim ng tao dahil gutom na gutom. Hinuli nila kami para sa pera. Kaya parang awa mo na. Iligtas mo kami. Nakita ko naman po yung ibang mga hawla. 5 pa yung natitira. Sir Paul, naisip ko noon, sobra na pong nagkakagulo. At kung pakakawalan ko pa yung ibang mga aswang, mas lalo pang magkakagulo. Noong mga panahon na yon, kagaya ng sabi ko, hindi pa naman uso ang mga CCTV camera. Kaya sigurado, walang makakaalam kung pakakawalan ko nga itong aswang na ito. Kaya walang makakaalam kung sakaling tutulungan ko yung aswang na yon. Nagpikit mata ako. Nilunoko ang laway ko at ibinato ko ang susi ko doon sa loob ng hawla. Maraming salamat. Maraming salamat. Pagkatapos po noon, tumakbo na ako papalabas. Nakita kong nagkakagulo na ang mga tao. Nakita kong may parting nasusunog na rin doon sa may bahay. Sunod-sunod ng putukan, sigawan at iyakan. Ako, takbo lang ako ng takbo. Hanggang sa maya-maya, bigla ay meron po akong nakasalubong. Nakabungguan. At dito, mas lalo akong nabigla. Jenna, anong ginagawa mo rito? Juan, anong ginagawa mo rito? Juan! Nakita ko po yung ex-girlfriend ko, yung nanay ng anak ko. Pagkita ko sa kanya, nakasuot siya ng magandang kasuotan. Pero nakita ko po sa tiyan niya na merong dugo na kumakalat. Ang anak ko, nasaan ang anak ko? Nasa ospital siya, nag-aagaw buhay. Kunin mo to. Kunin mo to. Iniabot niya po sa akin ang bag. Meron kayo dyan. Meron kayo dyan. Kaarawan ng anak mo ang password. May pera dyan. May pera. Patawarin mo ako, Juan. Patawarin mo ako, Juan. Patawarin mo ako. Parang awa mo na sabihin mo sa anak ko na mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Sir Paul, namatay si Jenna sa mga bisig ko. May tama siya ng bala sa tiyan niya at mukhang malala ito. Maaaring natamaan siya ng ligaw na bala at yun ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Sa totoo lang, hindi ako nakadama ng awa o sakit sa pagkawala niya dahil matagal na siyang patay para sa akin. Hindi na rin ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang bag niya. Hindi ko na yun binuksan. Tumakbo ko kasama ng ibang mga tao doon papalabas ng kabundukan na iyon. Nagbalik nga ako doon sa baryo. Maraming taong nakakita sa amin pero walang pumansin sa amin. Walang nagbigay ng tulong kasi yung iba, mga sugatan, nangangailangan ng tulong. Umaga na po nang makabalik ako sa bayan, sa bandang San Miguel, Bulacan. May mga sugat na rin akong natamo noon, Sir Paul, kasi nadapa ako
Nagpagulong-gulong kasi dami na pong nangyari, pero hindi ko na po inintindi pa yon. Sumakay po ako ng bus pabalik ng Maynila. At nakabalik naman po ako sa ospital. At sinalubong po ako ng nanay ko ng magandang balita. Naoperahan na raw nung nakaraang gabi ang anak ko. Nabayaran na raw po ang lahat. Wala na raw akong poproblemahin. Hindi ako makapaniwala na totoo ang lahat ng sinabi ni Father Enciso. Na tinupad niya ang mga sinabi niya. Bigla naman ako nakaramdam ng konsensya dahil nga sa ginawa ko, pero sa kabilang banda, hindi naman ako nagdulot ng unang kaguluhan. Kapabayaan niyo ng iba. Makalipas po ang ilang mga araw, naging ayos naman po ang anak ko. Tagumpay ang operasyon. Samantala, makailang ulit po akong bumalik sa simbahan po ng Baklaran. Ipinagtanong ko sa mga tao doon, sa mga pare, sa mga sakristan, sa mga madre, at sa iba pang mga deboto kung nakikilala ba nila ang paring tinutukoy ko, pero wala. Walang nakakakilala sa deskripsyong sinasabi ko kay Father Enciso na talagang ipinagtataka ko. Paano siya napadpad doon sa Baklaran noong araw na iyon? At ilang araw din po ako doong nagtambay. Kumbaga magpapanggap ako na wala akong kinalaman sa mga nangyari. Kumbaga gusto kong makibalita sa mga nangyari. Pero sa mga lumipas na mga araw, hindi ko na po nakita pa si Father Enciso. Lumipas po ang mga araw, doon ko lang din po naalala yung ibinigay sa akin na bag ng ex ko. Pagsilip ko po dito, mga ilang personal na gamit at isang ATM card nga po. Binuksan ko po yung ATM card. Pag-check ko po ng balance, nagulat ako sa laki ng nilalaman nito. At Sir Paul, doon na po nagbago ang buhay ko. Namin ng pamilya ko, ng nanay ko at ng anak ko. Hindi ko na po sasabihin dito kung anong mga nangyari sa buhay ko noon. Ang masasabi ko lang po, naging maayos ang buhay namin dahil sa pera na yon. Sa panahon na ito, misteryo pa rin po sa akin kung papaano napadpad sa simbahan na yon si Father Enciso. O pari nga ba talaga siya? Pero sabi niya siya raw ang Panginoon. Bukod doon, anong nangyari doon sa kabundukan ng DRT? Doon sa black market? Tuluyan nga bang nakawala yung mga aswang? Anong nangyari sa kaguluhan? Ganun pa man, hindi na po ako bumalik doon. Nakakatakot, nakakakilabot. Ayoko nang bumalik pa sa black market. Pero sa kabilang banda, nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Sila ang dahilan kung bakit buhay ang kaisa-isang anak ko. Dahil sa black market stories mo, Sir Paul, sa wakas, nagdesisyon na akong ibahagi ang sarili kong karanasan. Kaya sana pala rin na mapili niyo ito at maibahagi rin sa iba. At sana sa tulong din ito, gumaan ang pakiramdam ko. Ang bigat, ang konsensya, ang takot, ang trauma. Hanggang dito na lamang. Ako muli si Juan, isang masugid niyong tagapakinig. Maraming salamat, Sir Paul. Hanggang sa muli.